Humakbang pasulong muli si Hua Wudaw ng kasing kalmado ng isang magaan na simoy sa mga lumulutang na ulap, ganap na hindi apektado. Sa mga nakaraang taon, maraming nanunuya sa Six Union Seal bilang isang uri ng diskarte sa pagong, ngunit ngayon ay nagulat silang makita itong ginamit sa ganoong paraan. Inilabas ng 5 disipulo ang kanilang buong kapangyarihan, ngunit ang Six Union Seal ay higit pa sa kanilang imahinasyon, at hindi nila nagawang magdulot ng kahit bahagyang epekto dito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Pagsamahin ang 5 espada. Sa sigaw ni Luo Xing, mabilis na nagsama-sama ang 5 disipulo upang bumuo ng isang solong entidad. Sa sandaling iyon, isang malaking berdeng bilog ang lumitaw kung saan nakatayo si Hua Wudaw na may diametro na mga 5 metro. Hindi ito ang Bagua Forceful Energy Seal ni Hua Wudaw, ngunit ang Bagua Forceful Energy Seal, ngunit ang Buddhist technique, Clear Mirror Platform. Ang puso na parang isang malinaw na salamin na plataporma ay nakakakita sa lahat ng bagay, na ang bawat galaw ng kaaway ay kontrolado. Ang mga pinagpala nito ay tumatanggap ng isang makabuluhang pagtaas sa paglilinang, habang ang mga nasira nito ay nakakakita ng isang makabuluhang pagbaba. Ito ay isang self-benefiting enemy harming area technique na nangangailangan ng hindi bababa sa nascent divinity tribulation realm upang gawin, at mas mataas ang antas ng cultivator, mas nakakatakot ang epekto. Ang Heaven Sword Sect ay kaanib sa mga Daoist sect. Paano makakabisado ang isang tao ng gayong ultimate move? Gayunpaman, habang si Wudaw ay hindi man lang natatakot, nanatili siyang kalmado habang patuloy siyang sumusulong, ang bagwa na bumubuo sa ilalim ng kanyang mga paa at ang natitirang 3 karakter ng Six Union Seal ay lumutang din. Tinipon ni Luo Xingkong ang kanyang mga tropa, mga disipulo, sundin ninyo ang aking utos. Ngayon, ang pagpatay sa sinumang miyembro ng Evil Sky Pavilion ay gagantimpalaan. Malamig na tumugon si Hua Wudaw, natatakot ako na hindi kayo makapatay ng sinuman. Sa gayon, direktang kinontrol niya ang Six Union Seal upang palawakin at ilabas palabas, ang 9 shining golden characters na bumaril sa lahat ng direksyon. Ang mga galaw ng espada ng 5 dakilang disipulo ay hindi pa man tumatama nang sila ay itaboy ng mga karakter ng Seal Script, ang kanilang malakas na enerhiya ay nabasag na parang salamin at naglaho sa hangin. Kahit na ang makapangyarihang amplifying technique ng Clear Mirror Platform ay hindi maaaring tulayan ang agwat sa pagitan nila. Perpektong ipinakita ni Hua Wudaw kung paano gamitin ang pagkakaiba sa mga kaharian upang durugan ang kanyang mga kalaban, na hindi sila binibigyan ng anumang pagkakataon. Ang mga manunood ay nagkomento sa pagkamangha, parang binubugbog ng isang lolo ang kanyang apo, hindi man lang sila nasa parehong antas. Sino ang nagsasabi na ang isang defensive style ay hindi maaaring sumalungat? Sino ang nagsasabi na ang isang turtle shell technique ay nakatakdang tumanggap lamang ng mga tama? Si Elder Juan ng Cloud, ang sabi, ay sumali talaga sa Evil Sky Pavilion. Sa gayong makapangyarihang figure, hindi ba nasa gulo ngayon ang Heaven Sword Sect? Umupo si Luo Xingkong sa isang dumi na may pangit na ekspresyon, habang patuloy na sumusulong si Hua Wudaw, at sa bawat hakbang pasulong, isang karagdagang karakter ng Seal Script ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan, nagniningning ng maliwanag at mukhang kahanga-hanga. Malamig na ngumisi si Luo Xingkong habang pinapanood siyang lumalapit, hindi ko inakala na si Elder Hua Wudaw ng iginagalang na Cloud Sect ay tutulong sa paniniil. Pagkatapos nito, dapat kong bisitahin ang Cloud Sect upang maghanap ng hustisya. Hindi nagsalita si Hua Wudaw, sa halip ay direktang ginamit ang kanyang 7 Lives Avatar. Sa susunod na segundo, isang hindi nakikitang mapaniil na puwersa ang biglang bumalot sa buong Lotus Platform, na nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng disipulo ng Heaven Sword Sect. Sa 5 dakilang Elder at Luo Xingkong na nakatingala sa takot, ang mga malalayong manunood ay nagkagulo. Isang 7 Lives Avatar, isang height na hindi nararating ng maraming tao sa kanilang buhay. Sa pamamagitan lamang ni Hua Wudaw, ang Evil Sky Pavilion ay naging isang hindi malalampasan na agwat para sa Heaven Sword Sect. Paano nila ito lalabanan? Walang saysay. Nagpapahiya lamang ang Heaven Sword Sect sa sarili nito. Sa sandaling iyon, dumating ang boses ni Ming Shirin, Elder Hua, huwag mong apihin ang mahina.
Tumango si Huawu daw dito, binawi ang avatar na kanyang nabuo, at sa isang pagtalon ay bumalik sa flying chariot. Masyadong malaki ang pagkakaiba, walang saysay ang labanan. Aalis na sana si Ming Shirin nang sabik ng sumingit si Little Yuaner. Ako muna, nagtataka ang mga manunood sa labas, ano ito? Hindi ba sapat si Huawu daw? Bakit magpapalit? Gayunpaman, sabik na sabik ang mga manunood na makita ang eksenang ito, dahil ang isang ganap na pananaig ay mawawala ng anumang halaga ng libangan. Ito si Chi Yuaner, ang 9th disipulo ng Evil Sky Pavilion. Bakit niya dala ang espada? Bakit niya dala ang piraso ng punit-punit na pulang tela? Nang marinig ito, itinuro ni Little Yuaner ang kanyang kamay at ang Brahma Heaven Silk ay lumipad patungo sa nagdadaldal na cultivator na parang isang dragon. Mabilis na lumalapit, tumama ito ng may puwersa at agad na namatay ang cultivator sa lugar. Pagkatapos ay humalaklak si Little Yuaner, punit-punit na tela. Dudurugin ko ang bibig mo. Nang makita ito, natakot ang karamihan, na tumatakbo pa atras. Ganoon katindi ang batang babae. Isang celestial weapon. Iyon ay talagang isang celestial weapon. Sa katunayan, kilala ang Evil Sky Pavilion sa mga kayamanan nito, at ngayon ay ipinapakita nito. Bumulong-bulungan ang mga manunood, masyadong natakot upang magsalita pa, at sa halip ay tahimik na nanunood ng labanan. Pagkatapos ay mapanuksong kumaway si Little Yuaner kay Luo Xingkong, matanda, lalabanan kita. Nang marinig ito, likas na umatras ang mga disipulo ng Heaven Sword Sect, marami ang nagsisisi sa kanilang desisyon na harapin ang Evil Sky Pavilion ng harapan. Kahit na ang tila pinakamahinang demoness na ito ay kakilakilabot. Paano magagawa nila ang iba pa? Sa sandaling iyon, isa sa 5 elder, si Luo Xing, ang sumugod patungo sa kanya na may hawak na espada. Lalabanan kita, maliit na babae. Ang kanyang espada malakas na enerhiya ay gumalaw, lumilikha ng mga hugis gasuklay na liwanag na sumasayaw sa buong Lotus platform. Si Luo Xing, na nasa Nascent Divinity Tribulation Realm ngunit hindi pa nagpapakita ng avatar, ay isa sa mga nangungunang mandirigma sa Heaven Sword Sect. Kumalat ang balita na ang 9th disipulo ng Evil Sky Pavilion ay nasa Divine Court Realm lamang, na maaaring magbigay sa Heaven Sword Sect ng pagkakataong mabawi ang ilang dignidad. Teka, ano ang nangyayari? Pinipigilan si Luo Xing. Nagulat at nawala ng salita ang mga manunood. Unang ginamit ni Little Yuaner ang Brahma Heaven Silk upang harangin ang mga espada malakas na enerhiya na iyon. Pagkatapos ay humakbang siya sa hangin gamit ang 7 Stars Gathering Cloud Step. Ang kanyang mga paa ay humahakbang at bumabangga sa langit, pinapahirapan si Luo Xing sa kanyang mga atake. Dumilim ang ekspresyon ni Luo Xing habang patuloy siyang umaatras, ganap na hindi handa sa kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Umatras siya sa Lotus platform at sumigaw, Clear Mirror Platform. Agad na lumiwanag ang avatar, at sa ilalim ng pagpapahusay ng Clear Mirror Platform, bumukad ang avatar. Sumugod ang enerhiya nito, kunin mo ang aking espada. Sumugod ang momentum ni Luo Xing habang itinutok niya ang kanyang espada kay Little Yuaner na parang palasong pinakawalan mula sa busog. Kumunot ang noo ni Ming Shirin, nag-aalangan kung dapat ba siyang makialam upang tulungan si Little Yuaner nang mapansin niya na ang avatar. Sa likuran niya ay lumaki na parang isang batang lumaki, tumataas ng halos 1 metro sa taas. Ito ay malinaw na isang avatar na bumubukad. Paano ito nangyayari? Bumukad siya sa gitna ng labanan. Isang one-leaf avatar sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Binago ng pagtatanghal ni Little Yuaner ang pag-unawa ng lahat sa Evil Sky Pavilion. Maraming may nakakatakot na talento, ngunit ang tanging umabot sa isang one-leaf avatar sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa loob ng wala pang 6 na taon ay si Little Yuaner. Hindi nakita ng mga nauna at malamang na hindi rin ng mga susunod. Hati mula sa 1 patungo sa 2, 2 patungo sa 4, at 4 patungo sa 8. Nagpakawala ng 8 espada malakas na enerhiya ng sabay-sabay, hindi umatras si Little Yuaner ngunit sumulong, humahakbang sa hangin upang salubungin siya. Ang kanyang damit na balahibo na parang ulap ay bumukas sa likuran niya, at sa cloud stepong boots na ipinaray sa 7 Stars Gathering Cloud Step,
Ang kanyang bilis ay agad na naglagay sa kanya sa itaas ni Luo Xing. Masyado kang mahina, sabi niya, pagkatapos ay humalaklak na may panunuya at sumipa ng diretsyo pababa. Sa isang kulog na tunog, tumalsik ang dugo. Patay na si Luo Xing bago pa siya makapag-react. Pinatay mismo roon. Hindi inaasahan, isang elder ng Heaven Sword Sect ang madaling sinipa hanggang kamatayan ng isang tao, at ang taong iyon ay isang teenager lamang na babae. Tumayo si Little Yuaner sa hangin, mapanuksong kumaway kay Luo Xing kung gamit ang baluktot na daliri. Hindi pa sila sapat para sa warm-up. Bakit hindi mo subukan? Si Luo Xing kung, bahagyang napipigilan ang kanyang galit, ay bumaling sa isa sa 5 dakilang elder, si Luo Yong. Patumbahin mo ang batang babae na iyan. Ipagiganti mo si Luo Xin. Tinanggap ni Luo Yong ang utos ng walang pag-aatubili. Mahigpit na hinawakan ang kanyang mahabang espada at humakbang pasulong. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Ming Shurin ang paglundag pababa mula sa lumilipad na karwahe. Little Junior Sister, masyado kang mabagal. Ako na ang bahala dito. Brother, hindi pa ako tapos makipaglaban. Sapat na ang ipinakita mo. Nang marinig ito, humalaklak si Little Yuaner at pagkatapos ay bumalik sa lumilipad na karwahe. Humajijek si Ming Shurin at tumingin sa mga tao ng Heaven Sword Sect. Hindi ako ang aking junior sister. Hindi niya alam ang kanyang sariling lakas. Halika na, tila may napagtanto ang mga manunood. Hindi lamang layunin ng Evil Sky Pavilion na lipulin ang Heaven Sword Sect, kundi pati na rin upang ipakita sa mundo na malakas pa rin sila. Marahil ay upang ibalik pa ang kanilang dating kaluwalhatian. Binaliwala ng lahat ang isang mahalagang katotohanan. Bagamat umalis na nga ang first, second at seventh disipulo ng Evil Sky Pavilion, mayroon pa ring natitirang mga disipulo. Kung pagbabasehan ng sitwasyon, tila kahawig ito ng mga araw na tinalo ni Yu Xinghai at Yu Shanrong ang lahat ng mga humamon. Mayabang na umungal si Luo Yong, itinaas ang kanyang mahabang espada at itinuro ito pasulong. Malamig ang kanyang mga mata na parang nakikita niya ang buhay at kamatayan. Unang ipinikit ang kanyang mga mata upang huminga ng malalim, pagkatapos ay dahan-daw ang muling binuksan ang mga ito. Kilala si Luo Yong sa kanyang nakamamatay na mga kasanayan, na may mga tsismis na nagmumungkahi na sinumang cultivator na humarap sa kanya ay hindi mabubuhay ng higit sa 3 galaw. Walang emosyon ang kanyang ekspresyon habang nakatitig siya kay Ming Shurin sa kanyang harapan. Nang inag ang kanyang espada, habang gumagalaw siya, nag-iwan siya ng maraming after-image sa kanyang orihinal na lugar. Napakabilis ng kanyang bilis na tila 12-dosenang mga figure ang sabay-sabay na umaatake kay Ming Shurin. Bahagyang, ngumiti si Ming Shurin at sumugod pasulong. Nagbanggaan ang mga anino ng dalawang naglalaban at natapos ang laban. Tumayo ang dalawa ng magkatalikuran, nagpalitan ng posisyon. Nanlaki ang mga mata ni Luo Yong. Huminga lamang siya ng hindi humihinga, at pagkatapos dumura ng isang bangkos ng dugo, bumagsak siya sa lupa na walang buhay. Nang makita ito, natakot ang mga disipulo ng Heaven Sword Sect. Isang galaw lamang mula simula hanggang katapusan. Paano niya iyon nagawa? Masyadong mababa ang kanilang paglilinang upang malinaw na makita kung paano isinagawa ang atake. Sa natitirang 3 sa 5 dakilang elder, matagumpay na nakalusot si Ming Shurin sa pamamagitan ng panloloko. Bagamat sabik siya sa loob, nanatili siyang kalmado sa labas. Sino ang susunod? Umiling ang mga manunood na nakasaksi sa eksenang ito. Tapos na ang pagkatalo. Tapos na ang Heaven Sword Sect. Kahit na sa tulong ng Clear Mirror Platform, dinudurog pa rin sila. Hinamak ng mundo ng paglilinang ang Evil Sky Pavilion. Ang natitirang 3 elder na nasa tuktok lamang ng Divine Court Realm ay hindi kalaban. Sinulyapan ni Ming Shurin ang mga tao sa Lotus Platform. Luo Xingkong, ikaw na ang susunod. Si Luo Xingkong ay nanatiling hindi gumagalaw, tila naghihintay ng pagkakataong umatake, paminsan-minsan ay tumitingala sa Flying Chariot. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Lusho sa Flying Chariot ay nanatiling nakapikit ang mga mata, ganap na hiwalay sa makamundong mga pangyayari.